Sino po sa inyo dito ready sa mga gawain po na nilatag po sa atin? Taas ang kamay. Are you excited? Sino po sa inyo dito yung hindi pa nakapag-encounter? Taas po ang kamay. No, ibigay po natin yung pagkakataon na yun para po sa ating sarili. I remember the time nung ako po ay in-encourage to attend encounter po during 2005. So, grabe, ang sabi lang nung nag-invite sa akin, bigyan mo ng regalo yung sarili mo. At nung pagpunta ko po dun sa lugar ng Malinta, grabe, totoo po yun. It is a life-changing experience na maranasan mo yung presensya ng Panginoon doon po sa lugar na iyon. At talagang you are not only encountering God, you also encounter other people as well as yourself. Kasi bakit? Ang Panginoon ipapakita sa iyo kung sino ka sa harapan niya. At yun po ang pinaka magandang nangyari sa buhay ko po bilang isang mananampalataya. Kaya sabihin mo sa katabi mong di pa nag-retreat, sabihin mo sa kanya, magpalista ka na. Come on! Sige po, magpalista ka na. Ayan, magpalista na po tayo kasi ano po yan, napakahalaga po niyan sa ating pong buhay pananampalataya. Can I hear amen on that? Sino po sa inyo excited? Taas ang kamay. Sabihin mo sa katabi mo, happy love months. Yeah. No, grabe. Nandito na po tayo. February na, parang kailan lang 2024. Pero ngayon, nasa 2025 na tayo, nasa second Sunday ng February. And today, pag-uusapan po natin, ang tema natin sa buwan ng February, it's about increase in love. Can I hear a loud amen? Sino sa inyo dito mahal niya yung katabi niya? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, sabi mo sa katabi mo, mahal kita sa Panginoon. No? Mahal po ba natin yan? Ang tanong, kamahal-mahal po ba yan? Yan. Alam niyo po yon, mahal dapat po natin ang bawat isa sapagkat alam po natin na yan po ay mandate sa atin ng Panginoon. Pero how can I love? Paano po ba tayo dapat magmahal? Pastora, they hurt me. Ayan. Narinig nyo na po ba yun? No? Sino po sa inyo nasaktan na? Taas ang kamay. Lahat na nasaktan. Konti lang nasaktan. Salamat sa mga kamay na umaamin. Amen po ba? Sabi ng iba, Pastora, sinubukan ko naman magpatawad. No? Sinubukan ko namang mag-move on, kaya lang naaalala ko pa din. Ha? Sinubukan ko naman na pagbigyan ulit, kaya lang, Pastora, sobrang sakit. Hello, are you with me? Pinag-iisipan ko araw-araw na patawarin siya. Gusto kong tanggalin sa aking kaisipan. Ayoko nang isipin yung sakit, kaya lang, nangyari na. At ito yung dahilan kung bakit ako ngayon nandito. At alam niyo po yun, nasasaktan. Sino po sa inyo dito, nasaktan ka na minsan dahil may taong nanakit sa'yo? Taas ng kamay. Totoo po ba yun? Nangyari po ba sa atin yun? No? Pero totoo po sometimes, mas nabibigyan po sa buhay natin ng highlights yung mga painful moments. Hello? Are you with me? Mas nabibigyan ng highlights sa buhay natin yung pains, yung mga sakit. No? But gusto ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya, tayo po ay sinasabihan ng Diyos na dapat magkaroon po tayo ng forgiveness for one another. Magpatawad tayo, magmahal tayo kung paano tayo minahal ng Panginoon. No? Kung paano tayo inabot ng Panginoon, despite na tayo po ay, alam niyo po, unworthy. Hindi po tayo karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Wala naman po Pero salamat sa Panginoon, nagpamalas ang Diyos ng matinding pagmamahal sa iyo at sa akin. Kasi bakit? Sabi nga ng Bible, before the foundation of the world, naisip ka na ng Panginoon. Bago pa likain ang mundo, foreknowledge ka na ni Lord. Inisip ka na ng ating Diyos na buhay. We are commanded to love, but how can we really love like we are commanded to love? Paano nga ba? Pastora, mahirap. Pero again, it is a command. Sabi mo sa katabi mo, it is a command. Amen? Can I hear a loud amen on that? The title of my message this morning is The Agape Love of God. Alam niyo po, sabi ng iba, gasgas, that's passé. No? The Agape Love of God, lagi every February, pinipreach yan, tinatapik yan. Pero ang tanong, gaano mo ba nararanasan yung agape love of God? Yes, marami pong mga tao, especially mananampalataya,
They've heard the preaching, the agape love of God many times. No? Kung siya ay 30 years ng mananampalataya, for sure, 30 years na niyang naririnig yung agape love of God. But again, the question is, paano mo nararanasan yung agape love of God sa buhay mo as believers of Christ? Totoo po, mahirap magmahal sa isang taong hindi ka mahal-mahal. Yung taong nakasakit, mahirap mahalin. Yung taong nagkamali ng minsan sa'yo, mahirap kalimutan. But again, papaalala sa atin sa umagang ito, ano ba tong agape love of God na ito? Paano ko ba ito mararanasan sa buhay ko? No po? Pag sinabi ng agape love, agape is a Greek word representing a selfless, sacrificial, and unconditional love, which is the core of God's love for humanity. Pag sinabing agape love, kinakatawan nito yung walang pag-iimbot sa puso, sakripisyo, walang kondisyong pag-ibig ng Diyos na ang sentro po ng pagmamahal ng Diyos sa isang katauhan. Mga magulang at mga kapatid, lagi nating sinasabi, this is the love of God through humanity. Sa pinakasimpleng salita, yaan ay pagpapamalas ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig para sa isang katauhan. Today, we are going to discuss about this. Isang verse lang po ang aking pong ibababa ngayong umagang ito. Tatayo tayong lahat. I know that you know this verse so well. Kabisado mo to. Isa lang po ang magpapaalala sa atin. John 3:16. Pwede po ba nating basahin ng malakas? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Itanggalin mo yung hindi namin binasa. May nakadikit doon sa ilalim. Sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan or sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay yuyuko at manalangin sa umaga pong ito. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay. Lord, kanina pa lang, we experienced your embrace sa pamamagitan ng aming awitan. Nakita namin, Panginoon, how you love us. Kasi kanina pa lang, ginising mo kami upang makarating sa lugar na ito. Lord, ang aming panalangin, as we heard about your word, ikaw ang patuloy nakikilos sa kalagitnaan ng bawat isa. Malaya kang magbago ng aming mga puso. Maglaya kang magbago ng aming mga buhay upang ang salita mo, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng totohanang aplikasyon sa aming pang-araw-araw na buhay. Today, God, I entrust to you this message, ikaw ang magsalita, hindi tinig ng taong marinig, bagkos, Panginoon, gamitin mo lamang ako bilang alulod ng iyong pagpapala sa umagang ito. We thank you, we honor you, and we give you back all the glory in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng pinaka-the best clap of praise? Ang Panginoon, yung pinaka-the best po. Pang-akin lang po yung palakpak na yan, yung pinaka-malakas po. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo sa umaga po na ito. Today, let's talk about the nature of agape love. Ano po ba yung nature? Ano po ba yung katangian ng agape love? Una, ang katangian po ng agape love is unconditional. Sabi mo sa katabi mo, unconditional. No? Ibig sabihin, God's love is not based on our action. Ang pag-ibig ng Diyos is not based on our worth. Hindi nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa value mo bilang isang tao. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kasi kung nakabase sa value natin bilang tao, baka maraming mga tao magsasabi, di niya naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Kasi makasalanan siya. Kaya nga hindi pa pwedeng sabihing nakabase.
God's love is not based on our action or our merit. No? Hindi siya nakabase dahil mabait ka o dahil ikaw ay matigas ang ulo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? But it is a freely given regardless of our circumstances. Kahit hindi ako mabait or kahit ako ay nagkukulang at nagkakasala, mahal pa rin ako ng Panginoon. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos? Totoo po ba yun? May naramdaman ka po ba nung sinabi sa iyo yun? Sabi ng iba, alam niyo po, pag sinabing pagmamahal, maniwala ka, yung nagising ka lang kanina, pagpapamalas ng dalakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, unconditional yan. Kahit makasalanan ka, kahit makasalanan ako, wow, mahal pa rin ako ng Panginoon. That's the nature. Yan yung karakter ng pag-ibig ng Diyos. That is the character of the agape love of God. Unconditional yan. Hindi ka deserving na mahalin, yet minahal ka. I am not deserving to love, yet pinatawad ako. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hindi tayo perfecto, yet in-embrace tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga imperfection. May kausap po ba ako ngayon? Pangalawa na nature ng agape love, that's universal. Sabi mo nga sa katabi mo, universal. God loves extend not for the saints alone. Ang pag-ibig po ng Panginoon, hindi lang ipinamalas para sa mga banal, kundi ang pag-ibig ng Panginoon ipinamalas sa isang makasalanang kagaya ko at kagaya mo. That is universal. Bakit? Umuulan at umaaraw po para sa makasalanan at para sa mga banal. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, kung ang Panginoon, yung kanyang pagmamahal is conditional, ang sama ng ugali mo eh. Hindi ko pa uulanin 1 taon sa buhay mo. Hello? Hindi ganun ang Panginoon eh. Kaya nga, yung pagmamahal ng Panginoon, sabi ko, Lord, oo. Universal. Hindi man karapat-dapat, pero niyayakap mo at pinapamalas mo, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Umuulan para sa makasalanan, para sa hindi makasalanan. Umaaraw para sa lahat, walang pinipili. Kahit sa pagpapala, sino po sa inyo dito mag-a-agree, nagkakamali ka, taas ang kamay, lahat ang nagkukulang at nagkakamali sa Panginoon. Pero yung love ng Panginoon, universal. Yung love ng Panginoon, walang pinipili, makasalanan o hindi makasalanan. That is the nature of agape love. It is unconditional. Hindi ka worthy to love, yet minahal ka ng Panginoon. Hindi ka deserving na patawarin, yet pinatawad ka ng Panginoon. Hindi ka deserving na pagbigyan ng second chance. Sino sa inyo nangangailangan ng second chance? Taas ang kamay. Totoo po ba na tayo nangangailangan? Yet, pinagbibigyan ka ng Panginoon araw-araw. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Now, how agape love works? Paano yung agape love tumatrabaho sa buhay ng isang tao? No? Pwede ba yun, Pastora? That's the love of God. Pero paano ito tatrabaho sa isang tao? No? Tignan po natin. Number 1, it works when we love our enemies. Mararanasan ng agape love, no, through you, kung ikaw ay nagmamahal ng iyong kaaway. Sino po sa inyo dito, hindi ka naman ng away, pero inaaway ka, taas ang kamay. Amen? Totoo po ba yun? Naranasan niyo po ba yun? It works when you start loving your enemies. Ano sabi? It works when we start loving those who hurt us. Doon siya tumatrabaho. Doon siya gumagalaw. It works kapag ginawa po nating mahalin ang mga taong hindi kamahal-mahal. People cannot only experience the agape love through God. No? Hindi lang sa pamamagitan ng Diyos, they can also experience the agape love. Sabi mo sa katabi mo, through you. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwedeng maranasan ng tao yung matinding pagmamahal
not only sa pamamagitan ng Diyos, as well as sa pamamagitan mo na nagpapamalas ng pagmamahal sa kabila ng lahat ng ng mga pains na iyong nararanasan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi ng Matthew 5 verse 44, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecutes you." Mahalin mo ang iyong kaaway at idalangin mo sila sa Panginoon, lalo na yung mga taong umuusig sa iyo. Totoo po ba? Napakahirap mahalin ng enemies. Sino ba sa inyo dito? Totoo po, mahirap. Pastora, talaga naman, sagad sa buto yung kasalanang ginawa sa akin niya. Meron po ba mga tao nakasakit sa inyo? Sagad sa buto? Hello? Alam niyo yung parang thorn in the flesh na naranasan ni Apostle Paul? Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, we are commanded to love our enemies and pray for those who persecutes us. Totoo po ba? Sometimes it's hard to love. Napakabigat, pastorang mahalin, lalo pag paulit-ulit at napakakulit. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Ay, yung paulit-ulit. Sabi ng iba, pastora, sinasadya na yun. No? Yet, we need to love them. Yet, we need to reach out on them. Sabi mo sa katabi mo, hindi kita tutuldukan. At hindi rin kita bibitawan. Totoo po ba? Alam niyo po bakit may maraming mga relationship na nasisira? It's simply because may isa bumitaw na. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga alam mo, sabi ko sa Panginoon ang prayer ko every day, Lord, wag mo lang ako bitawan. Pwede kang bitawan ng tao. But God, never. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwede kang ipsipwera at tanggalin. But yung acceptance, grabe, sa Diyos mo lang yan mararanasan. That's unconditional. Grabe yung love ng Lord. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Indeed, loving people is difficult. Yet, this is what the Bible commands. We need to love one another as Christ loved the church. No? There is a challenge of loving those who are difficult to love. Mahirap yun. Yung mirroring God's agape love. Yung imimirror mo yung pag-ibig ng Diyos, sinaktan ako dito, bakit ko imimirror sa Kanya? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Na-offend ako nito, bakit ko imimirror yung forgiveness sa Kanya? Yung mirroring the agape love of God, even though you are hurting, even though you are in pain, yet you are embracing her, you are embracing Him. Bakit? Kasi that's the agape love of God. Hindi mo kayang magmahal, yet you love people as God loved them. Hindi mo kayang magpatawad, pero dahil pinatawad sila ng Panginoon, you also forgave. Bakit? Kasi nga ang Panginoon pinatawad na sila. Hello? Are you with me? It's hard to mirror the agape love of God. Hindi madaling i-mirror. Pastora, tao lang ako. Lumalabas yung sungay ko, lalo na kapag ako ay Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino po sa inyo nakaka-relate? Sometimes may mga gumagano na mga sungay sa atin. Ay, naku, hindi pwede. Kahit sabi mong Kristiyano, hindi ako magpapatalo. Sabi ng iba. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, we have to mirror the agape love. Hindi po natin kayang tumbasan. Sino mag-a-agree po sa akin yung pag-ibig ng Panginoon? Taas ang kamay. Yung agape love, si Lord lang yan. Ang unconditional. Yung agape love, si Lord lang yan pag nagmahal, selfless yan. Yung agape love, si Lord lang yan pag nagpatawad, grabe, matindi yung pagpapatawad pag nagbigay ng pagpapatawad ang Panginoon. But again, totoo po, hindi po natin kayang tumbasan yung pag-ibig ng Panginoon. At wala pong babangga sa pag-ibig ng Diyos kasi matatalo ang tao. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Walang pwedeng pumantay sa pag-ibig ng Panginoon kasi yung tao matatalo kasi hindi niya kayang banggain yung agape love ng God. But again, we can mirror. We can mirror. We can show the love through sa pamamagitan ng pag-abot sa mga taong nakapaligid sa atin. May kausap po ba ako ngayon? Napakahirap, yes.
Hindi kailanman mapapantayan. Opo? Nagawan ka ng mali pero hindi mo nakalimutan. Ang tanong, nakapagpatawad ka na ba? Pastora, na-offend ako. I need to make a wall. I need to make a boundaries. Again, walang tinuturo ang Panginoon about the boundaries and wall. Sorry po mahal ko kayo. Kasi pastora, anuhin ko muna yung sarili ko until maging ready ako na iharapin yung taong ito. Again, walang tinuturo ang Diyos to make wall on people. Why? Because kung talagang mahal mo ang Panginoon, the more you love the Lord, the more you get closer to the people. Bakit? Yung pagmamahal ng Diyos ang makikita ng mga taong nakapaligid po sa atin. Kung nag-agree ka dyan, papalakpak yung mga kamay na yan para sa ating Diyos na buhay. How agape love works? Paano siya tumatrabaho through our life? Number 1, when we love our enemies. That's why, love your enemies. Number 2, when we serve others. That's why, serve others. No po? Mark 10 verse 45. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Babasahin po natin. 1, 2, ready, begin. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So napakahalaga po that we need to demonstrate love through our actions or through our act of service. Napaka-importante po na ipakita natin yung pagmamahal sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Sabi mo sa katabi mo, gawa. Hindi ngawa. Amen? Gawa. No? Sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, for even the Son of Man did not come to be served. Ang Panginoong Yesus, nung siya ay nandito sa mundong ito, hindi lang po siya napunta para lang paglingkuran siya. Kundi siya ang naglingkod. Amen, amen. Son of Man, the Savior of all mankind, the King of Kings, and the Lord of Lords, hindi nagpunta dito para magpamalas at mag-demonstrate as prince. Yet, nagpunta siya dito para ipamalas ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Bible, pwede naman siyang paglingkuran. Yet, siya ang naglingkod. Hello, are you with me? Sabi, and to give His life as a ransom for many. Sino po sa inyo dito nagpapasalamat sa Panginoon kasi, alam niyo po yon, tinubos ka ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Taas po ang kamay lahat ng tinubos. Totoo po ba? Alam niyo po, dati ang tingin mo sa sarili mo ang dumi-dumi. Pero every time na humaharap ka sa Panginoon, sabi ng Bible, kayang paputiin ng Panginoon. Kahit kasing itim pa, no? Yung kahit gaano kaitim, yung kasalanan ng isang tao, kayang paputiin ng Diyos as white as a snow. Could you imagine that? Kinompare sa isang snow, yung alin, yung kayang gawin ng Panginoon na pagpapaputi sa kasalanan na meron ka at sa kasalanan na meron ako. Kaya nga, sabi ng Matthew 9 verse 36, when He saw the crowds, no, He had compassion for them. Alam niyo po yung pag-ibig ng Panginoon matindi sa tao. Nung nakita niya yung crowd, walang nag-aalaga, sabi nga, just like sheep without a shepherd, nagkaroon daw ng awa ang Panginoon because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Alam niyo po, every time natitignan natin yung mga kapwa natin at yung mga taong nakapaligid sa atin, we are just like God, we are just like Christ, na nung nakita niya yung mga tao, teka lang, instead na magalit ako dito, patatawarin ko to kasi mahal ng Panginoon to. Hello, are you with me? Sino po yung mga tao na yun na nangangailangan ng pag-abot natin? Unang letter H, 3 letter H po, gusto kong banggitin. Unang letter H, yung mga taong hopeless. Yung mga taong hopeless. Sino po sa iyo dito, may kilala siya taong hopeless? Taas ang kamay. Mga taong wala ng pag-asa. Yung mga tao, ang pakiramdam nila ay iniwan na sila ng mundo. Yung mga taong tinutuldukan na ng mundo. Alam niyo po, grabe po ang Panginoon. Every time na pumupunta po tayo din sa jail ministry po natin, every Monday, no, tomorrow meron po tayong jail ministry, maaawa ka at maiiyak ka.
Hindi para husgahan yung mga taong kaharap mo. Alam niyo po, pag narinig niyo yung mga testimonies nila, despite ng kanilang mga pinagdadaanan, despite na nag-aalala sila at nag-worry sila sa kanilang mga pamilya sa labas, alam niyo po, maiiyak po kayo every time na naririnig niyo yung pagpapasalamat nila sa Panginoon. Marami sa kanila nagpapasalamat sa Panginoon kasi through sa pagkakakulong nila, nagpakilala sa kanila ang Panginoon. Marami sa kanila nagte-testimony, alam niyo po, ilang bilangguan na ang pinanggalingan ko. Sabi niya gano'n, pangatlong bilangguan na to, pero dito ko naka-enkwentro sa Panginoon, naranasan niya ang Panginoon. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, those are the people who are hopeless. Those are the people na we need to demonstrate the agape love of God. Hello? Yun po yung mga tao na nangangailangan ng pag-abot mula sa atin. Pastora, how can I define if that people is hopeless? Alam niyo po, sometimes people may not hindi yan kikibo. Amen. Hindi yan mag-share unless otherwise, oy, kamusta ka na? Oy, Sherwin, kamusta ka na? Oy, tawag dito, Jen, kamusta ka na? Hindi yan magkukwento unless tanungin mo. Hello, are you with me? Pero hindi mo alam, sa kanya palang pang-araw-araw na buhay, nandoon na siya sa sitwasyon na konting-konti na lang. Ay, ito totoo po ito Marami mga tao, talagang marami ka, even Christians, they are thinking, na tapusin ang buhay because of so many problems. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga, napaka-importante, how can we demonstrate the love of Christ to them? Paano natin ipapamalas? Sino tong mga taong ito? Hopeless, mga taong wala ng pag-asa, mga taong tinutuldukan na. Wala ng pag-asa yan. Hayaan mo na siyang mamatay dyan. Hayaan mo na siyang ganyan, tigas talaga ulo niyan. Alam niyo po yun? Para makarinig ka ng mga salitang ganun, ang Panginoon nga di tinuldukan yung tao Hello? Ang Panginoon nga hindi nagtuldok sa tao. Kahit po tayong lahat na naririto, we are not deserving sa love ng Panginoon, yet hindi ka tinuldukan ng Panginoon. Araw-araw pinipili ka ng Diyos. Kaya sana piliin mo ang Panginoon araw-araw. Alam, may kausap po ba ako ngayon? Saan ko pwedeng i-demonstrate yung love na yon? To those who are helpless. Yung walang kakayahan. Yung mga taong abandon. Yung mga taong walang tumutulong. Yung mga taong, alam niyo po yung pakiramdam nila, teka lang, hindi ako gusto, lahat sila. Yung mga tao lang na yun yung gusto nila, pero parang ako, lang ako alone. Hello? Yung mga taong hindi nila kayang ipagtanggol yung sarili nila. Who else? Sino po yung dapat makaranas ng demonstration ng agape love of God? Those who are harassed. Kaya nga nakita ng Panginoon, teka lang, itong mga tupa ng Panginoon to, it's just like a sheep without a shepherd. Ano sabi ng Bible? Naawa ang Panginoon sa kanila. Kaya nga kung may mga taong nakakapanakit sa'yo, ang dapat maramdaman, hindi galit, sabi mo sa katabi mo, awa. Hello? Are you with me? May mga taong nag-disappoint sa'yo, may mga taong nakaka-offend sa'yo, instead na magalit ka sa kanila, awa ang iparamalas mo sa kanila because they are harassed, they are stressed, they are worried. Hindi lang nagsasalita. Hello, are you with me? When you give your heart on them, they will gain hope. Pag binigay po natin yung ating puso sa kanila, mararamdaman po nila yung pag-asa at mararanasan nilang mamag-asa muli. Can I hear amen on that? Totoo po ba yon? Yung tatlong H na yon, ano po yung una? Sino nangangailangan ng pag-abot natin? Hopeless. Sino pa? Helpless. Sino pa? Harass. Alam niyo po, ang ano lang dyan, ang tugon lang, ang sagot lang dyan, sabi mo sa katabi mo, heart. Your heart. Heart. For them to have hope. Kailangan ng puso mo para sila po ay magkaroong muli ng pag-asa kung nawawalan na sila ng pag-asa. Hello, are you with me? How agape love works? Ang sabi natin kanina, number 1, when we love our enemies, when we love those who offended us. Number 2, how agape love works? When we serve others.
Pag sinimulan nating maglingkod sa kapwa natin, when we show love on them despite ng mga bagay na nagawa nila sa iyo at sa akin. At yung pangatlo po, and this is the last, when you forgive. Forgiveness is the key. You can demonstrate, no? You can, the love, the agape love works when you start to forgive. When you start na pakawalan anumang resentments, anumang sama ng loob, anumang galit na meron ka sa iyong puso. Ephesians 4 verse 32. Ano ba sabi ng Bible? Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Be kind and compassionate. Marami pong mga tao, hindi po marunong magkwento. Pero behind, when they are alone, nandun po sila sa pagkakataon that they are about to give up. Pero sabi ng Bible, kung merong taong nakapanakit sa iyo, you have to forgive them. You have to release forgiveness on them. Bakit? True agape love. Yung totoong agape love, it requires forgiveness and letting go of any resentment. Yung tinatanggal mo sa sarili mo, lahat ng sama ng loob. Yung tinatanggal mo sa sarili mo, lahat ng hurts, lahat ng pains. Bakit? Kasi maliwanag sa'yo, you are the demonstration of the agape love of God sa mga taong hopeless, sa mga taong helpless, at sa mga taong haras na binabanggit ng Biblia. What's the impact? Ano yung impact ng agape love sa ating pong mga buhay? Una, there's gonna be a transformation. There's changes. May pagbabago. At ang pagbabago, napakalaki. Ang pagbabago, when we show our love towards them, napakalaki ng impact. Experiencing and expressing the agape love can transform our lives. Hindi lang ng buhay natin, as well as the lives of people na nakasurround sa atin. Ganun po kalakas, ganun po yung impact ng agape love ng Panginoon kapag ito ay nakita sa buhay ng bawat isa sa atin. It changes us. It changes the people that surround us. Binabago po nito, alam niyo po yun, grabe lang. Ng mga nakakaraan. Meron po kami pinuntahan. Sabi ko nga, yung time, very precious. Kasi kung hindi, I thank the Lord, kung hindi namin pinuntahan agad, pwede niyang mapatay yung mga mahal niya sa buhay. Because nandun siya sa pinakamatinding, matinding sitwasyon. Pabili na siya ng barel. Tumatawag siya kay Jeff, umiiyak, parang bata. Sabi niya, aalis ako dito, hindi, huwag kang umalis dyan. Pupunta kami dyan. Aalis ako dito, hindi, huwag kang umalis dyan. To make the long story short, hinabol po namin yun. Kasi bakit? Sabi niya, kung di ka dumating, baka 3 na sila, napatay ko. I was crying sa Lord. That's how the enemy ruined the lives of every individual. Alam mo yun? Dahil hindi na kinaya, dahil masakit sa kanya, yung pagkawala ng isang mahal sa buhay, ang ending na lang niya, patayin tong mga taong kaharap ko. That's the ending. Pero alam niyo, umiyak ako habang bumabiyahe kami. I was crying, interceding, God, you love this family. You love this family. I was crying. Sabi, alam niyo po, pagdating namin sa place, nung kausap na po siya ni Jeff, sabi sa kanya, salamat kasi pinakinggan mo ko at inantay mo ko. Pero kung hindi ka dumating, sabi niya ganon, napatay ko tong lahat na to. Kung di ka dumating. Kaya sabi niya, salamat. Sabi niya ganon. Sa tingin mo, magandang mangyayari kapag napatay mo silang lahat? Is that the solution? Pagkatapos niya daw patayin, magpapakamatay na lang siya. Is that the solution of the problem? Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid,
marami pong mga taong hopeless. At ang ending na lang nila, tapusin ang buhay nila. Ang tanong, may time po ba tayo para sa mga kagaya nila? May oras po ba tayo para alamin at makisangkot sa mga taong nakapaligid sa atin? Ang sabi, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Alam niyo po yun? Maraming mga tao, they are not affected on others people's lives. Pero hindi po tayo doon kinukold ng Panginoon. Salamat po. Tinatawag po tayong lahat ng Panginoon na magkaroon ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa atin. Pastora, hindi naman ako pastor. Even though you are not. Pastora, simpleng ano lang naman ako. Maniwala po kayo sa akin yung topic mo sa isang taong helpless. Sa isang taong hopeless. Sa isang taong haras. Hindi mo makikita sa mukha. Pero yung tapikin mo siya, maniwala ka, malaki ang impact sa buhay ng taong yan. Hello? Are you with me? There's gonna be a transformation. Makikita mo pagpunta mo sa lugar because you have that light. Dahil may liwanag ng Panginoong Jesucristo, pagtingin mo, nagkakagulo silang lahat. Pagdating mo doon sa lugar na yon, alam mo yun, ikaw ang gagamitin ng Panginoon just to pacify yung mga pangyayari na alam mong nandun na sila sa dulo na pwede nang magkaroon ng krimen. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, that's how the agape love works. Bakit ko iniiyakan yun? Sabi ko, Lord, buti na lang, on time ka. Wala kaming ginagawa nung araw na yun. Kung hindi, madami na because of hopelessness. Akala mo okay kasi bakit? Ang lakas-lakas. Pero alam niyo po, when you start napakinggan yung heartbeat ng Diyos doon sa mga hopeless, doon sa mga haras, doon sa mga taong helpless, maniwala po kayo, wala ng taong magpapakamatay. Wala po. Hello? The impact of agape love, not only a transformation, it is a community building. Alam mo yung highlight ng agape love, magbibigay ng unity and connection to one another. Yung bang dati wala kang pakialaman dyan sa kasama mo, yung katabi mo na yan, pero alam mo, because alam mo na mahal siya ng Panginoon, binibigay mo yung sarili mo for them. Andito ako, I'm willing to help, I give my time for you. Kung paano ang love ng Lord is universal, you as Christian, you must serve God as universal church. Hindi lang nagtatapos dito sa simbahang ito ang paglilingkod mo sa Panginoon. You can also serve the Lord outside. Sa mga colleagues mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga taong helpless, hopeless, at saka wala nang pag-asa sa buhay. Hindi po sa loob ng simbahan lang nagtatapos ang pagiging pagiging anak mo sa Panginoon. Paano tayo pinapalakas ang agape love? Nagbibigay ito ng connection. Connection and unity within the church community. Building the church. Building the body of Christ. Building those who are wounded. Building those who are hopeless. No, hindi mo alam kung ano pinagdadaanan niya, yet nakikita ng Panginoon kung how terrible yung buhay niya araw-araw. And lastly, ano po ang impact ng agape love? It gives hope and joy sa mga taong wala ng pag-asa. Totoo po ba yun? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Totoo po ba yun? Nagbibigay po siya ng kagalakan. Nagbibigay po siya ng pag-asa. No? Even in the challenging times ng buhay ng bawat isa sa atin. That's why today, brothers and sisters in Christ, no po, I encourage you
to actively practicing the agape love of Christ. I-practice po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ipakita po natin, i-demonstrate natin sa pamamagitan ng pag-abot sa mga taong nakapaligid po sa atin. No? Ask God to empower you, empower your love for other people. Totoo po ba hindi natin kaya magmahal? Hindi po. Pero salamat sa Panginoon. Kasi yung pagmamahal na pinamalas niya sa atin, yun po yung simula. Para yung pag-ibig ng yon ay maiparanas din po natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Hello, are you with me? Do you love your family? Mahal po ba natin yung mga taong nakapaligid sa atin? Magkaroon ka ng pakialam. Hindi pwedeng family ko lang, hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng, no. The Lord is calling us. Tinatawag po tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng pakialam. Ano po bang magandang ending ng ating kamatayan? Yung ending na tayo po ay nagamit ng Panginoon? Or kung tayo po ay nawala ng panahon para sa Panginoon or sa mga taong nakapaligid sa atin? Mga magulang at mga kapatid, binibigay ko po sa inyo yung challenge. Maiksi lang yung mensahe ng Panginoon ngayon. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, we need to love as Christ loved. We need to forgive as Christ forgive. And we need to reach out as Christ reaching them out. Sa oras na ito, tatayo po tayong lahat. Patuloy po nating i-contemplate yung salita ng Panginoon. Lord, empower me to love other people. Empower me, Panginoon, to reach on them. Empower mo kami, Panginoon, na maranasan ng mga taong nakapaligid sa amin, especially those who are hopeless, helpless, and harassed, na yung pag-ibig mo na sinasabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. As you close your eyes and bow down your head this morning, church, hindi ko po alam kung ano ang impact ng mensaheng ito sa iyo sa umagang ito. But the Word of God is very clear. He is calling, He is looking for somebody na magpapamalas, pagde-demonstrate ng kanyang agape love sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Sa mga taong ang kanilang buhay ay tinuldukan na ng mundong kanilang ginagalawan. Sa oras na ito, habang ikaw ay nakapikit at nakayuko ang iyong ulo, gawin mong altar, yung kinatatayuan mo. God, kung hindi ako natutong magmahal, patawarin mo po ako. Kung hindi po ako nagpamalas, Panginoon, ng pag-abot sa mga taong nakapaligid sa akin, patawarin mo po ako. Today, oh God, we are praying to empower us to love one another, to empower us, oh God, to reach them out, Panginoon, sa kanilang mga pinagdadaanan, magkaroon ako ng pakialam. Lord, sa oras na ito, Panginoon, lagyan mo kami ng puso. Yung heartbeat mo on them. Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa ay makita sa pamamagitan ng aming mga buhay na patotoo, Lord, na nagpapamalas sa mga taong nakapaligid po sa amin. Right now, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. We thank you, Lord God, for this morning. Sinasamba ka namin at dinadakila ka namin sa umagang ito. Gawin mong altar yung kinatatayuan mo. Lord, our heart is full, oh God. Our heart is full, Lord. Lord, hayaan mo, Panginoon, yung heartbeat mo maging heartbeat ng bawat isa po sa amin. Yung damdamin mo towards other people ang maging damdamin namin, Panginoon, for them. Lord, ikaw ang patuloy na manguna sa bawat isa po sa amin. Today, O God, patuloy kaming sasamba sa iyo. Aawit kami sa iyo, Panginoon, ang may pagsamba. Ora karabasi karabababababahay. This is our prayer. This is our prayer. Ora karabasi karab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 a
Express your love towards Him. I'm in love with you. Oh,
Ora karabasi karababahay. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, habang inaawit mo to, awitin mo na may pagsamba. Ora karabahay. Everything to me and all I ever need. Jesus, express your love. Jesus, I'm in love with you. I'm in love. Sabihin mo sa Panginoon how much you love Him. Ora karabahay. You are everything. Gawin niyo pong altar yung kinatatayuan niyo sa umagang ito. Ora karabasi karabababahay. My heart is full. Ora karabahay. Show your love to God. Express your love towards Him. With love and desire that knows no end. Come draw me near. In your embrace I belong. You're all I ever need. Bisa mo pang awitin sa Panginoon. Jesus, I'm in love with you. Ora karabasi karabababahay. Ora karabashe karabababahay. Yes, oh God. We love you, Jesus. We love you, Lord. We just want to express it to you this morning. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Ika'y sapat na. Lahat na nagsasabing ang pag-ibig ng Diyos ay sapat na sa iyong buhay right now. Pusong ito ay ikaw lamang. Ako yung tingin sa piling mo ay manahan. Wala nang hahanap. Jesus! Jesus! Minamahal. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, just express your love towards Him. Ora karabahay. Just surrender your life to Jesus. Ang iyong kasapatan ay ang tanging kaila. Ika'y sapat na. Yes, oh God, sapat ka sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa pusong ito. Ora karabasi karababahay. Ako yung tingin sa piling mo ay manahan. Wala nang hahanapin. Sa oras na ito, pwede po ba nating hawakan yung kamay ng ating mga katabi? Nasa kanan at nasa kaliwa. I'll give you time to pray for one another. Hindi nyo po alam yung kanilang pinagdadaanan right now. Ora karabasi karababababababahay. Sige po, let's pray for one another. I'll give you a minute to pray for one another. Di mo alam. Hindi mo alam ang kanyang sitwasyon right now. Hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Hindi nyo alam. Come on, let's pray for one another. Let's pray for one another. Ora karabasi karabababababahay. Come on, come on. Pray for one another. Pray for one another. Marami pong mga tao hopeless, helpless, harassed. Kapatid, this time, exercise your faith. Exercise your faith. Hallelujah. Ipanalangin mo yan sa Panginoon. Ibigay mo yan sa Panginoon. Idulog mo siya sa Panginoon. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Malaki ang magagawa ng panalangin mo sa Kanya. Malaki ang magagawa ng panalangin mo sa Kanya. Ora karabasi karababahay. Come on! Pray for one another. Pray for one another. Si karababahay. Ora karabasi karababahay. Pray for one another. Ora karabasi karababababahay.
Hallelujah. Ora karabasi karabababahay. Pray, 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 pray. The Lord is giving you wisdom right now. The Lord is giving you vision today. Vision. Vision that you have to love. You have to love. Hallelujah. Sabi ng Bible, when Jesus saw the crowd, He had compassion on them. He had compassion on them because they're just like a helpless, harassed. The Lord is giving you vision right now. The Lord is giving you wisdom. Wisdom to love. Wisdom to reach out. Wisdom to forgive. Ora karabasi karababahay. Ora karababababababahay. Ora karabababababahay. Itaas mo natin yung kamay natin sa Panginoon as you sing this song, expressing your love towards God. Ora kara 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 rarahay. Oh, I will love you. Just express your love. You are our strength, our shield, and our rock, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Declare your love towards God. Ora kara 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 bahay. Declare your love towards God. Ora kara babababababahay. Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Father. Hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah, Forever all our days, O God. forever all my days. Hallelujah. Lord, ang aming panalangin, walang salita mo ang hindi magkakaroon ng application sa buhay namin. Ikaw na po ang bahala. Yes, Itatak mo sa aming mga puso kung paano kami dapat magmahal. Yes. Ilagay mo sa aming kaisipan kung paano ang mga bagay na dapat naming gawin. Kasi Lord, naniniwala kami, may saysay ang bawat mensahe. At ang mensahe mo, Panginoon, huwag mawala ng kabuluhan. Yes. Bagos magkaroon ito ng application sa aming pang-araw-araw na buhay. Itaas po natin yung ating mga kamay sa oras na ito.